ikamo'y aming tutupdi. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, "Aakyat tayo sa Jerusalem. Dooy ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga iskriba ang Anak ng Tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus, ngunit muli siyang bubuhayin sa 3 araw." Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. "Ano ang ibig mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Sana'y ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Makakainom ba kayo sa kopa ng hirap ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking Ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkakapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nagahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng Anak ng Tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules at tayo ay nasa 2nd linggo ng ating paglalakbay sa 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Isa sa mga kailangan natin na ayusin ay yung ating mga relasyon, yung mga away-away natin. Away-away sa pamilya, away-away sa kapitbahay, at maging sa loob ng simbahan, nag-aaway-away tayo. Miyembro ng organisasyon, nagkakairingan, napapagalingan, lahat naman gusto lang naman maglingkod. Lahat naman ay gusto lang naman umasenso, gumanda ang buhay. Pero bakit nga ba tayo nagkakaaway-away sa ganitong hangarin natin na maglingkod? Kasi isa po ito sa niresolba ni Jesus sa ating kwento, sa ating ebanghelyo. Kasi meron dito, yung 2 alagad, kasama yung nanay, lumapit kay Jesus at nagre-request. Inihiling nila na sana, kasi yung kinuwento ni Jesus, pagdating doon sa Jerusalem, dahil nga mali yung kanilang pag-unawa, yung kanilang pagkakaintindi, na pagdating sa Jerusalem, ito ay isang kaharian, palasyo. So ang gusto nila, gusto nung nanay, minsan kasi yung nanay talagang pinupush yung anak Minsan yung mga anak, sa umpisa po, pure intention. Gusto lang nila talagang maglingkod,
pero minsan yung ambisyon ng nanay ipinapasa doon sa mga anak. Minsan, akala nila kasi gusto mo lang naman ilagay sa magandang pwesto ang inyong mga anak. Kaya, lumapit kay Jesus, o pag nandun ka na, pag naghahari ka na, pag ikaw na yung hari, ang request ko, ilagay mo sa kanan, sa kaliwa, ang dalawa kong anak. Wala naman pong problema doon, no? Kasi nga, nire-request lang naman nung nanay, inihiling lang naman nila. Pwedeng ipagkaloob ni Jesus. Kaya nga sabi, sigurado ba talaga kayo sa inihingi ninyo? Sinabi nila, okay. O, handa kayo ha. Sa request ninyo, hindi lang yan madali. Hindi yan basta-basta makakamtan. Kung gusto nyo yan, dapat handa din kayo sa mga responsibilidad, sa mga consequences, sa mga dapat na i-give up, sa mga dapat na ibigay, ihandog ang sarili. So sabi nyo, handa kayo? Sige. Ano nang nangyari? Nang malaman ng 10, pakiramdam nila, naunahan sila. Bakit pa sila nagalit doon sa magkapatid? Baka lang na may ambisyon din sila. Para bang, bakit yung dalawa? Bakit hindi tayo ang pipiliin? Di ba? Ganang kadalasan, no? Kaya, kinausap ni Jesus, hindi dapat ganyan. Hindi dapat ganyan ang umiiral sa inyo. Kung gusto talagang maging pinuno, dapat marunong ka munang maglingkod. At ito yung magandang aral na kailangan natin din matutunan kasi maglilingkod na naman tayo sa darating na mga mahal na araw. Ngayon, nagsisimula na tayo. Magiging busy tayo. Dito sa amin, no, sa parokya namin, dito sa Soledad, no, may kanya-kanya ng assignment, may mga toka na. Hindi ko alam kung bakit, no, baka lang, hindi ko alam, no. Baka mayroong umiiral na, bakit sila ang maglilinis niyan? Dapat kami, ha. O kaya naman, bakit kami lang ang naglilinis? Nasaan sila? Pero tahimik lang yan. Pero unti-unti, doon na, nagngingit-ngit na, nag-uusap na yan sa GC, no? Kanya-kanya ng usapan yan. May GC na, gagawa pa yan ng GC. Kaya nalilito na minsan sa GC, di ba? Uy, alam mo ba naku, talaga nakakainis yan, no? Pabida talaga yan, di ba? Pero hindi mo lang maamin na, natamaan lang yung ego mo, o kaya naman, naangasan ka lang. Yun lang naman pinagmula ng away ninyo, yun lang pinagmula ng hindi natin pagpapansinan, yung pakiramdam lang natin na unahan tayo, naangasan tayo. Hindi natin din minsan matanggap na mayroong mas nagmagaling. Iba yung magaling sa nagmagaling. Kaya mas marami nag-aaway kasi mas marami ang feeling magaling. Kaya sinasabi ikaw talagang magaling ka, sige nga. No? Minsan, nabanggit ko kaninang umaga, no? Pinagmamalaki ng karamihan, makikita mo kapag cum laude, may honor, may tarpaulin pa yan, no? May tarpaulin yan sa mga lugar dito. Lalo sa probinsya, talagang nakabalandra, engineer, kahit nga HRM, nakatarpaulin yan Kasi pinagmamalaki. Sa mga nakagraduate sa atin, no? Ipinagmamalaki yung narating. Ang tanong, marunong ka bang maghugas ng plato? Marunong ka bang magwalis? Marunong ka bang gawain ng bahay? Magaling ka, sinasabi mo, magaling ka. O yung pamantayan kasi ng mundo, dahil magaling ka, hindi ka hawak ng dustpan, hindi ka hawak ng walis kasi magaling ka. Kung magaling ka, dapat alam mo yun. So, tanungin ngayon ang sarili mo, magaling ka ba talaga o nagmamagaling ka lang? Alam mo ba talaga ang lahat o pabida ka lang? Kaya ingat-ingat tayo, no?
sa mga nanay, sa mga magulang na naririto, wag lang yung basta tuturuan natin silang maging magaling. Kasi nakakalimutan natin ituro paano maging mabuting tao. Sa pagdarasal mong maging magaling, o tinan mo, pati ikaw hindi ka na pinapansin. Kasi magaling eh. Asaan sila? Nandun, sa tugatog. Pag hinihingan mo na ng suporta, wala. O ngayon, magrereklamo ka, malulungkot ka, wala ka ng karapatang hiniling mo yan, di ba? Hiningi mo yan eh. Kaya tinatanong, sigurado ba talaga kayo dyan sa hinihingi ninyo? Nakagraduate lang, naging mata pobre. Nakapagtrabaho lang, ang taas na ng tingin sa sarili. Pero pinagdasal nyo kasi yun, di ba? Kaya wag na wag kakalimutan. Sana po maituro natin ang mga magagandang ugali na dapat yung basic foundation ng isang tao. Para kahit anong galing, tagumpay ang kanyang marating, mananatili siyang mapagpakumbaba na naglilingkod para sa karangalan ng Diyos. Amen?